Tita, sumunod na ako sa utos mo at umuwi na ako. Pero pinapabantayan mo ako sa isang babae. Hindi pwede. Tumigil ka. Pambansang seguridad. Pinaghihinalaan kitang may dala kang smuggled goods. Makipagtulungan ka sa inspection. Pwede akong makipagtulungan. Miss, pwede bang makuha ang contact number mo? Madali. Mas malalim na pakikipag-usap. Ang lakas mong biruin si Captain Ann. Huwag magpadalos-dalos. Nangako akong hindi papatay ng mabubuting tao. Sana huwag niyo akong pilitin na baliin ang pangako ko. Habarin ang iyong damit. Magandang babae. Alam kong gwapo ako. Pero hindi mo naman kailangang. Ang sabik mo naman. Sige. Pwede akong maghubad. ₱108 metal na reaksyon. Mga butas ng bala. Paano nangyari ito? Punong-puno ng bakas ng digmaan. Hindi ito mabuting tao. Humihiling si Kapitan Ann na agad na hulihin. Miss, huwag mong buksan. Kung hindi, magsisisi ka. Templo ng Kakayahan. Ito ang buong mundo. 3 beses nang ipinamahagi ang mga badge ng tagapagtanggol. Ang mga butas ng bala ba ito? Ito ay isang bayani. Ito ang dapat nating handgun. Sabi ko na. Huwag mong buksan. Pasaway. Sa kanan mo sa likod, yung nakaupo, nakamaskara ng balat ng tao. Hulihin mo siya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mabubunyag. Kahit 3, isasama kita bilang panakip. Mag-ingat. Paano nangyari ito? Ang tiyan mo. Gawa sa bakal. Kung hindi mo ako mapapatay, ako naman ang titira. Boss. Tao pa ba to? Miss, ayaw mo bang mag-iwan ng contact number? Kasunduan ng pamilya, pinilit akong habarin ang uniforme. Dahil wala akong karapatan, pumili ng sarili kong kapareha. Sa unang pagkakataon, ako ang makakapagdesisyon kung kanino ibibigay. Sandali lang. Pasensya na. Hindi ko alam na ito ang unang beses mo. Ako si Chin Muran. Mag-iwan ka ng contact information. Hindi na kailangan. Lahat ng ito ay desisyon ko. Wala kang kinalaman dito. Ako si Anzin. Hanggang sa muling pagkikita. Phil yung bata. Ang babaeng pinaprotektahan mo, ay ang babaeng ipinagkasundo sa'yo ng iyong ina bago siya namatay. Walang usapan. 2:00 ng hapon. Sa Love Sea Western Restaurant. Ching Cheng, tingnan mo. Ang taong iyon. Ikaw ba talaga? Ang sinasabing fiancé. Paano mo naman? Masasabing cute siya. SHH. Ate, hinaan mo ang boses mo. Sigurado akong nakita na niya ang mga larawan ko. Kapag nakita niya ako, patay na. Nanay. Ito ba ang sinasabi mong tunay na pag-ibig? Medyo interesante. Lu Ching Cheng. Ang lalaki mo nandito na para sunduin ka. Bilisan mo at lumabas ka para makita ako. Bilisan mo at lumabas ka para makita ako. Isa na namang palaka na gustong kumain ng karne ng sisna. Si Lu Ching Cheng, ang pinakamaganda sa 4 na magagandang babae ng Zhonghai. Paano siya naging asawa niya? Sa tingin ko, hindi pa siya nagigising sa panaginip. Kung hindi ka palalabas para makita ako, aalis na ako. Huwag ka magsisisi pagkatapos. Tumahimik ka, sabihin mo sa labas.
Ikaw, sobra ka na. Bakit mo sinabing maliit ako? Magtago ka ng maayos. Tingnan ko nga kayong lahat. Karapat dapat bang tawaging mamamatay tao? Huwag kang gumalaw. Magsalita. Sino ang nagpadala sa inyo? Hindi ba? Sa ganitong mentalidad palang mamamatay tao na. Sino ba talaga siya? Kawili-wili. Kawili-wili. Ang paglalakbay sa Dragon Country. Hindi na sayang ang punta. Si Poison Rosemary. Isa sa top 10 ng International Assassins. Ngayong araw, tayo. Ngayong araw, ano ngayong araw? Hindi ba dumating lang ang hindi lalaki, hindi babae? Ano? Sino ang tinatawag mong Simida? Malinaw na ako ang hari ng 4 na dagat at 8 kaharian. Ang pinakamagandang babae. Ang nagsasabing pangit ang iba. Dapat mamatay. Ikaw ang mas dapat mamatay. Panoorin mo ang aking nakakamatay na sunod-sunod na gunting na sipa. Ikaw, bakit ka nagtatakip? Meron ka ba? Oo nga pala. Matagal mo nang pinatanggal. Feel yung bata. Pinapalabas mo ako. Tanggapin mo ang aking ultimate technique, Rainbow Chain Kick. Rainbow Kick pa ha. Naging mural na yata. Ang ganda-ganda ko pa naman. Nagagawa mo pa rin. Ano ka pa bang lalaki? Ay, Ching Cheng, ang iyong fiancé. Mukhang okay siya. Kung hindi mo siya gusto, ibigay mo na lang siya sa akin. Sino ka ba talaga? Baliw ka ba? Ate Binglan, ayos ka lang ba? Ikaw, Amerikanong subdermal na kagamitan, pagsubaybay at komunikasyon sa iisang aparato. Ikaw ang nagdala ng mamamatay tao na ito, hindi ba? Anong subdermal? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagkukunwari ka pa. Gusto mo bang lumabas ako? Ibang kagamitan pa. Sapat na. Sinamantala mo na ako, hindi pa sapat iyon. Gusto mo pang hawakan si Ate Binglan. Senyorita, ayos ka lang ba? Dalhin ang gwapong ito na nanghaharas ng babae sa tanggapan ng mga nagpapatupad ng batas. Opo. Babae. Niligtas kita tapos sinisiraan mo ako. Oh. Naiintindihan ko na. Nagseselos ka ba? Alam kong iibig ka sa akin. Hindi ko akalaing ganito kabilis. Pinakaayawan ni Ching Cheng ang mahawakan ng lalaki. Pero pinalo niya ang quit niya. Papatayin kita. Tingnan mo. Kailangan mo na naman akong asahan. Gwapo ba ako? Ngayon, malaya na akong uminom ng milk tea. Cute. Hatiin niyo siya sa 8 piraso para kay Miss. Opo. Ang anghang ni Pepper. Ang lakas ng loob mong galitin si Miss, gusto mong mamatay. Tingnan natin kung sino ang magtatangka sa kanya.
Magandang araw, Chairman. Ang mabuting manugang ko, sa wakas dumating ka na. Hindi nakapagtataka kung bakit tinatawag si Lu Chingcheng na unang sa apat na magagandang babae ng Zhonghai. Nandito pala ang ugat. Halika, mabuting manugang. Uminom ng tsaa. Ma, nandito na ako. Bakit ka nandito? Ang lakas ng loob mong manigarilyo sa sala, kahit si Papa wala niyan. Ako ang nagbigay ng pahintulot. May reklamo ka ba, Ma? Bakit mo siya tinutulungan? Ang gwapo niya. Alam mo ba na ngayon? Siyempre alam ko. Anak, sasabihin ko sa'yo. Ang pagbatok ay pagmamahal. Ang pag-alit ay pag-aaruga. Mabuting manugang. Kailangan mong maglaro ng mas madalas. Mas madalas. Ang biyenan ay talagang marunong. Ma, ako ba talaga? Anak mo pa rin ba ako? Ang kinikilala ko lang ay ang manugang ko. Ay. Mabuting manugang, ayos ka lang ba? Oo. Hindi pa tapos ito. Saan ka pupunta? Maliligo. Maliligo. Ayos ang pagligo. Mabuting manugang, bakit hindi ka sumabay? Tita Gao. Hindi yata tama ito. Nandito ako para protektahan ang anak mo. Hindi naman. Proteksyon. Pwede rin maging malapit. 24 na oras na proteksyon. Sige lang, mabuting manugang. Bakit parang may nararamdaman akong kakaiba? Magaling ang mata ni Little Pepper. Sino ba talaga ang walang puso na gustong patayin si Lu Chingcheng? Cute na bata. Huwag mong isipin na kakampi mo ang nanay ko, at magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Babae, iniligtas kita. Tapos inaakusahan mo pa ako. Nangangako ako, na palalayasin kita. Tungkol sa proteksyon. Sino ang nangangailangan niyan? Kahit wala ka, maayos pa rin ang buhay ko. Mahal kong cute, sino ang nagpasok sa'yo? Lumabas ka. Ano ang gagawin mo? Tita Chingcheng. Ayos lang ba kayo? Kanina, muntik na akong himatayin sa takot. Narinig ko na may 2 bomba sa loob ng vilya. Tita Gao. Ano ba ang ginawa ninyong kasalanan sa ibang tao? Sa pamilyahan. Yung proyekto ng anti-cancer ni Chingcheng ay nakaapekto sa kanilang kita. Kaya, pinadala nila si Han Pengfei para mag-propose. Gusto nilang makuha ang tao at ang proyekto. Hindi ako pumayag. Hindi ko akalain. Nagagamit sila ng ganitong kababang paraan. Xiaoran. Alam ni tita na medyo malayo pa kayo ni Chingcheng ngayon. Pero ang kasunduang ito ay matagal nang napagkasunduan. Ikaw na ngayon ang nag-iisang pinagkakatiwalaan ni tita. Ipagkakatiwala ko na si Chingcheng sa iyo. Noong bumagsak ang pamilya Chin, malaki ang utang na loob namin kay Tita Gao. Hindi makakalimutan ng pamilya Chin ang utang na loob na ito. Ang kasal mo kay Chingcheng ay hindi lang isang pangako, kundi isang responsibilidad. Huwag kang mag-alala, Tita Gao. Ang ipinangako ko sa iyo ay tutuparin ko. Ma, anong oras na? At iniisip mo pa rin ito. Ang mahalaga ngayon ay malaman kung paano nailagay ang bomba na ito sa loob ng lugar na ito. Tiningnan ko ang lock ng password. 3S na antas. Napakataas ng antas ng seguridad. Walang password at susi. Hindi ka makakapasok. Maliban na lang kung may traidor. Yung Tita Chingcheng. Mabuti at walang nangyari sa inyo. Bigla ko lang naalala kanina. Mayroon pa akong isang tawag na pulong. Aalis na ako.
Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Shen Binglan, 28 taong gulang. Nag-aral sa Harvard mula bachelor hanggang master. 5 taon na ang nakalipas dahil sa pagkakamali sa trabaho. Halos makulong. Si Lu Qingcheng ang nagligtas sa iyo. Tinuring kang parang kapatid. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ko? Huwag ka nang magsalita. Ako ang may kasalanan kay Qingcheng. Ginamit nila ang buhay ng mga magulang ko para takutin ako. Pero hindi ko talaga nais na saktan siya. Sinabi lang nila na kukuha sila ng isang bagay. Hindi ko inakala, hindi ko talaga alam na may bomba. Ligtas na ang mga magulang mo. Hindi mo man lang nahanap ang impormasyong ito. Paano protektahan si Lu Qingcheng? Alam ko pa rin. Nalihim kang nagtipon ng mga ebidensya laban sa pamilyahan na gusto mong ibigay sa kanya. Kung hindi dahil dito, matagal ka ng patay. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa Lu Corporation. Nabunyag na ang lahat. Hindi kami palalampasin ng pamilyahan. Ako at ang aking mga magulang. Hanggat hindi bumabagsak ang pamilyahan, hindi kami makakaligtas. Wala akong maibabalik sa iyo. Maliban sa katawan kong ito. Ano? Walang makuha sa 5S na lihim na mga dokumento. Walang bakas tungkol kay Qin Muran. Qin Mu. Sino ba talaga? Akala ko ganitong klaseng eksena, mangyayari lang sa nobela, o sa maikling palabas. Hindi ko inakala. Sinabi ng nanay ko na protektahan mo ako. Ganito mo ba ako pinoprotektahan? Halos buong araw hindi kita makita. Ginagawa ko lang ang mga paghahanda para mas maprotektahan kita. Sabay. Nag-relax ng kaunti. Nag-relax. Paano mag-relax? Relax lang. Sa araw na mahalin mo ako, ipaparanas ko sa iyo ng maayos. Saan ka kumuha ng kumpiyansa na iisipin mong mamahalin kita? Maganda ba? Maganda. Siyempre maganda. Halos pantay lang. Kung maganda nga. Talagang nakita mo pa rin, di ba? Mahilig pala si Mr. Lu sa ganitong estilo. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Naniniwala ka ba sa akin? Han Pengfei. Anong ginagawa mo dito? Kumusta, Mr. Lu? Mukhang hindi maganda ang mga nangyayari sa iyo kamakailan. Pakakasalan mo ako. Lahat ng problema ay agad na masosolusyonan. Pakakasalan kita, ikaw na ganito. Walang pag-asa. Ganun ba? Tanungin mo siya. Lu Qingcheng, kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Napakasama ng kapalaran namin dahil sa'yo. Sumuko ka na. Isa ka lang babae. Hindi mo kayang labanan ang pamilyahan. Nakikita mo ba, Lu Qingcheng? Pera, kapangyarihan at katayuan. Ang mga ito ang nagtatakda ng lahat. Wala kang pagpipilian. Isang maliit na pamilya ng Han. Nagkaroon ng lakas ng loob na galawin ang babae ko. Sino ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Nagkaroon ng lakas ng loob na saktan ako. Binabayaran ako para ayusin ang problema ng iba. Dahil binabayaran ako ng Qingcheng. Kailangan kong alisin ang mga hadlang para sa kanya. Young Master Han. Nakita ko na siya. Kakagaling lang niya sa Departamento ng Seguridad kaninang umaga. Siguro siya ang bagong gwardiya. Hoy, mabahong gwardiya. Magmadali kang lumuhad. At humingi ng tawad kay Han. Kung hindi, si Han, isang daliri lang. Ay pwede, kang durugin. Humingi ka ng tawad sa kanya. Karapat-dapat ba siya? Ikaw ang una, na nang ahas magsalita sa akin ng ganito. Tingnan mo ang mga tao mo. Matatalas ang dila, mga suwail. Ngunit, ang pinakapaborito kong gawin ay durugin ang mga taong ito. Matigas ang ulo. Han Pengfei. Ang pananakit ng iba ng may masamang intensyon ay labag sa batas. Dito sa Zhonghai. Ang pamilyahan ko
Ang batas. Lu Chingcheng. Ni sarili mo, hindi mo may pagtanggol. Paano mo pa siya poprotektahan? Dito sa Zhonghai, ha? May kasabihan na nagsasabing, mas mabuting harapin ang hari, kaysa galitin si Han Xiao. Tumabi ka. Hindi ba magaling siya sa pakikipaglaban? Mukhang hindi sapat ang galing sa martial arts laban sa kapangyarihan. Sa tingin ko, natakot ka na yata. Hindi ka man lang ba magtatago? Hindi ka ba kumain? Parang babae ka. Matigas ang ulo mo ah. Paano nangyari yun? Paano hindi ka nasaktan? Matagal nang walang nang ahas na hamanin ako ng ganito. Ginoo, ayos ka lang ba? Ginoo, mga bulag ba kayo? Dalhin niyo siya sa akin. Binata, parang siya nga ang taong kahapon mula sa kamay ni Poison Rose, ang nagligtas kay Lu Chingcheng. Sige. Napakagaling. Sa buong Zhonghai, ikaw ang unang nagpatikim sa akin ng ganito, Lu Chingcheng. Kung luluhod ka ngayon, magmakaawa kang pakasalan kita, pwede kong pag-isipan na palayain siya, kung hindi. Sniper. May sniper. Matibay ka ba talaga? Kaya mo bang saluhin ang bala? Itong sniper ay para sa pumatay sa taong pumatay sa Poison Rose. Hindi ko inasahan na ikaw pala. Talagang napadali ito. Kakabalik ko lang sa Daksha. Ayoko sanang pumatay, pero ikaw mismo ang naghahanap ng gulo. Huwag magpadalos-dalos. Tama ang sinabi niya. Paano mo matatalo ang sniper gamit ang laman at buto? Han Pengfei, maliban sa pagpapakasal sa'yo, maliban sa Lu Group, lahat ay tatanggapin ko. Huwag kang mag-alala, dahil nangako ako sa nanay mo, naiingatan kita. Hindi ako bibaygo. Bakit sa puso ko? Parang may init. Parang siya. Hindi na siya kasing nakakainis tulad ng dati. Sige. So, matagal na pala kayong may relasyon. Ngayon, sa harap mo mismo. Gagawin ko siyang parang salon. Barilin mo siya para sa akin. Ngayon, sa harap mo mismo. Gagawin ko siyang parang salon. Barilin mo ako. Paano nangyari ito? Hindi matamaan ang lalaki. Barilin mo na lang ang babae. Mag-ingat. Di ba kumuha ka ng magaling lumaban? Bakit parang daga? Nagtatago. Lu Chingcheng, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ng lubusan. Kung ano ang mangyayari sa mga taong lumalaban sa pamilyahan. Sa huli, hindi ka makakatakas sa kapalaran. Chin Muran, alam kong kaya mong makatakas sa sarili mong paraan. Mamaya, ako ang mag-aakit ng atensyon. Ikaw na ang mauna. Salamat sa'yo. Salamat sa pagprotekta sa akin. Anong ginagawa mo? Hindi ako lalabas. Pareho tayong mananatili dito. Patayin ang sniper. Tapos na. Alisin mo ang stockings. Hindi ako nagbibiro. Handa ka bang maging duwag habang buhay? Bibigyan kita ng 2 minuto. Hindi ko palalampasin ang mag-asawang ito. Huwag ka na ring mabuhay. Sniper duel. 3 ka. Bala. Nagkaroon ng berdeng buhok. Yoshi. Lasa ng mint at walang asukal. Bumangon ka. Wala na.
Sa susunod, gumamit ng rejoice. Anong nangyari? Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Baka napatay na siya. Hindi ito posible. Laban ito sa pisika. Laban ito sa kemika. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang galawin ako, hindi ka patatawarin ng buong pamilyahan. Oh, Han Xiao, magpapakitang gilas ka ba? Sumasayaw para humingi ng tawad. Talagang si Han Xiao nga. Marunong magpakumbaba. Handa na pati mga galaw sa pagsayaw. Mr. Lu, nagkamali ako. Tingnan mo naman ang pag-amin ko. Pwede na ba? Oh, iyon. Mayroon pa akong mga galaw sa sayaw. Meron din ako. Tingnan mo ang pag-ikot ng baywang ko. Kaya ko pang umikot. Tingnan mo. Kaya kong umikot at magsayaw ng yangay. Magsayaw ng yangay. Tulungan mo ako. Anong ginagawa ninyo? Namamana ko itong nerbiyos sa mga binti. Hindi ito isang talent show. Sinasabi ko sa'yo, nagkamali ka, sa pamilyahan, kahit sino pa yan, kailangan mamatay, sabi ko. Ingay, alis. Ang lakas ng loob mo, nasaktan ako. Ano ngayon kung sinaktan kita? Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito. Hello. Hello, si Dragon ng Axe Gang ba ito? Halika at tulungan mo akong pabagsakin ng isang tao. Dragon ng Axe Gang. Emperador ng ilalim ng lupa sa Zhonghai. Ang pamilyahan ay nakipagsabuatan sa emperador ng ilalim ng lupa. Ngayon natatakot ka na ba? Huli na. Qin Muran, umalis ka na. Libo-libo ang mga miyembro ng Axe Gang. Si Dragon Lord ay kilalang mamamatay tao. Hindi mo sila kayang labanan. Anong Axe Gang? Anong Dragon Lord? Basta't maglakas loob siyang pumunta. Huwag niya akong sisihin kung magiging marahas ako. Sino? Sino ang walang pakialam? Na hindi iginagalang ang aksyong gang ko. Dragon Lord, buti dumating ka. Ito yung bata, sinaktan niya ako. Hindi mo ba sinabi kanina, na sisirain mo ang bulaklak? Pakita mo sa akin ngayon. Kung hindi mo sisirain ngayon, ikaw ang apo ko. Ikaw ang nanakit kay Han Xiao. Huwag mong sabihin na inaapi kita. Lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad kay Han Xiao. Bibigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Humingi ka ng tawad sa kanya. Karapat-dapat ka ba? Cute ka. Paano ka makikipag-usap kay Dragon Lord? Dragon Lord, kara-rating lang ng bodyguard ko mula sa ibang bansa. Hindi pa nila alam ang iyong reputasyon sa lungsod na ito. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Paumanhin. Bibigyan kita ng pagkakataon para humingi ng paumanhin. Basta't samahan mo ako at si Han ng isang gabi. Kung sino-sino na lang, ang nagtatangkang agawin ang babae ko. Dragon, nakita mo ba? Ang batang ito ay talagang walang takot. Tulungan mo akong patayin siya. Hindi lang si Lu Qingcheng na babaeng ito. Libre mo pang magagamit. Bukod pa rito, hatiin natin ang Lu Group sa dalawa. Paano kaya iyon? Huwag kang mag-alala, kahit wala ang mga kondisyong ito. Siguradong mamamatay ang batang ito ngayon. Sa mundong ito, ang taong mangangahas na saktan ako ay hindi pa ipinapanganak. Mga kapatid ng Axe Gang, oo. Tag-in niyo ang batang ito para sa akin. Dragon Lord. Pwede bang patawarin siya? Hindi ba't pera lang naman ito? Maaari ko rin kayong bayaran. Lu Qingcheng, ikaw na cute. Para lang sa isang gwapong ito. Handa akong ibigay ang lahat ng ari-arian ko. Pero walang silbi. Hintayin mo na lang siyang maging karne. Sugod. Bata. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka. Hindi lahat ng tao ay kaya mong talunin.
Ano? Paano nangyari ito? Ang dami natin pero hindi natin siya matalo. At lahat sila ay mandirigma. Si Dragon ang boss, tama ba? Ito ang dahilan ng iyong kasamaan. Ang sandata mo para mangibabaw. Hindi naman kahanga-hanga. Kayang pigain ang palakol gamit ang kamay. Sino ka ba talaga? Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman. Ako ang taong hindi mo kayang kalabanin. Ngayon, sabihin mo, paano natin aayusin ito? Ayusin. Dragon. Huwag magpakakampante. Hindi takot ang batang ito sa baril. Hindi siya takot sa bala. Iba na ito ngayon. Mga kapatid, ilabas nyo ang mga gamit nyo. Sabay-sabay nyo siyang ituro. Hindi ako naniniwala na makakaiwas siya sa ganito karaming bala. Shinmuran, tama ba? Tingnan natin kung paano ka tatakas. Ngayon, gusto ko. Gawin kang parang Salon. Sandali lang. Bata. Nakikita ko na may talento ka. Ako'y taong humahanga sa talento. Ganito, lumuhad ka ngayon at magmano sa akin. Gawin kitang ampon. Papalampasin kita. Boss Dragon, hindi pwede. Ang batang ito ay suwail. Siya. Huwag kang mag-alala, Mr. Han, basta naging anak ko siya sa labas. Maaari kong tiyakin na hindi na siya lalaban sa'yo. Ano ang pinatawag mo sa akin kanina? Tatay. Aba. Huwag mo na akong tawagin. Ang ganda namin ng nanay mo. Paano kami nagkaroon ng anak na katulad mo? Matandang pangit na anak. Ayaw makinig sa mabuting usapan. Bata, pumunta ka sa LAN. Dragon Lord, huwag kang matakot, Dragon Lord. Kaya niyang umiwas sa bala. Matagal ko nang inasahan ito. Pero kung sabay tayong magpapaputok, siguradong patay siya. Bata, kanina, kung medyo yumuko lang ang tuhod mo, at kinilala si Dragon bilang ama, baka hindi kita kayang dalawin. Pero ngayon, hindi na ikaw ang masusunod. Mga kapatid, pakinggan niyo ako. Pagkatapos ng bilang kong 3, 2, sabay tayong magpaputok. Handa, 3, 2. Huwag. Shinmuran. Ako ang may kasalanan sa'yo. Ako ang nagdala ng kapahamakan sa'yo. Paano posible, kahit isang martial arts master, hindi kayang saluhin ang bala na ito? Tatay. Tatay. Dati hindi ko kayo nakilala. Nasaktan ko kayo. Kasalanan ko. Sa laki ng inyong kakayahan, talagang dapat ko kayong tawaging tatay. Tatay, patawad. Tatay, patawad. Ama, patawad po. Tumahimik kayong lahat. Naglalakas loob kayong samantalahin ako. Ang aking ama, dapat niyo siyang tawaging lolo. Tama ba, ama? Lolo, nagkamali kami. Lolo, nagkamali kami. Mabuti na rin. Ang Axe Gang ang pinakamalaking gang sa Zhonghai. Sa hinaharap, kapag pinoprotektahan si Lu Chengcheng, makakatulong din sila sa akin. Halika. Pumunta. Protektahan mo ang iyong ina. Ang aking ina. Sino siya? Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, tatay. Pangako ng anak mo na hindi ka mabibigo. Ang lakas ng dating ni Papa. Hindi pa siya nagsasalita. Halos matakot na ako. Mama. 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 Mama, bumangon ka na. Mama, dati nasaktan ka. Patawarin mo sana ako. Huwag kang mag-alala. Anak, pangako ko na poprotektahan kita. Ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na at magbigay galang sa lola ninyo. Magandang araw po, Lola. Magandang araw po, Lola. Magandang araw po, Lola. Ito ang kilalang grupo ng Axe Gang, na kinatatakutan pati ng pamilyang Han. Hindi ko akalain. Sino ba talaga siya? Ginoong Han, may natitira ka pa bang alas? Kung wala,
Ang utang natin, dapat na bang kwentahin? Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako lang ang nag-iisang anak ng pamilyahan. Kung susubukan mo akong saktan, hindi ka palalampasin ng tatay ko. Ang nag-iisang anak ng pamilyahan. Sino ba ang hindi? Paborito ng mga magulang. Ang mga taong iyon, ay basta-basta mo na lang ba papatayin? Tatay, tulungan mo ako. Ikaw si Chin Muran. Ako si Leng Yuan. At nandito ako para patayin ka. Ang ganda ng babaeng ito, at magaling pa sa pakikipaglaban. Maganda, kalokohan. Pangatlo siya sa listahan ng mga mamamatay tao. Siya si Iceblade Gold Swallow. Siya ang nag-iisa sa buong mundo. Nag-iisa sa buong mundo, na may lakas ng loob na sabihin ang pangalan niya sa harap ng target. Dahil hanggang ngayon, wala pang target, ang nakaligtas mula sa kanya. Pangatlo sa internasyonal na listahan ng mga mamamatay tao. Mama, hindi ka pwedeng pumunta. Kapag pumunta ka, madidistract si Papa. Huwag kang mag-alala, kung may emergency. Aaksyon ako. Kahit magtulungan tayo, hindi pa rin tayo sigurado na kaya natin sila. Chin Muran, Lu Chengcheng. Akala niyo ba talo na ako? Hindi. Hindi ako kailanman matatalo. Magandang babae, patayin mo siya. Durugin mo siya. Malaki ang gantimpala ko. Ang pag-atake ay maayos, ngunit masyadong mabagal. Hindi ka ba kumain? Gusto mo bang mamatay? Masyadong matigas ang anggulo. Nawala ang lakas. Hindi matatag ang pundasyon. Mahina ang mga batayang kasanayan. Paano ito posible, tatay? Kaya niyang talunin. Ang pangatlo sa listahan ng mga mamamatay tao. At ganito pa ang estilo ng pagtuturo. Tunay na kahanga-hanga si tatay. Maganda ang pakiramdam. Maglalaro ka pa ba? Kung maglalaro ka pa, iba na ang bayad ko. Ikaw ang unang taong nagkaroon ng ganitong kawalang galang sa akin. Balang araw, papatayin kita. 有点意思啊，脾气挺大，屁股也不是。 Oo. Umalis na tayo. Anong nangyari? Nanghina ba ang mga tuhod mo? Hindi naman. Matagal lang akong nakatayo sa mataas na takong. Anong ginagawa mo? Huwag na nating pag-usapan ang iba. Mukhang gwapo siya sa gilid. Chin Muran, salamat sa ginawa mo ngayon. Huwag kang gumalaw. Sumunod ka. Anong ginagawa mo? Sabi ko huwag kang magulo. Chin Muran, hindi ba tayo masyadong mabilis? Kakakilala lang natin. Mabilis ba? Kung mas matagal pa, hindi na aabot. Pwede bang hindi dito? Paano kung may pumasok mamaya? Sige na nga. Dahan-dahan ka lang mamaya. Ito ang unang beses ko. Anong unang beses? Pangalawang beses. Hindi mo pa ba nagawa ito dati? Maglagay ng gamot. Oo nga. Siguro dahil sa mga granada at mga piraso kanina. Hindi ko inaasahan na may ganitong maingat at mabait na panig siya. Muran, sino ka ba talaga? Ako ang iyong kasintahan sa pangalan. Sino pa ba? Sandali lang. Pumikit ka lang. Hindi kaya iniisip mo. Kung gusto mo, masaya akong tumulong. Pepper,
Hindi ka dapat nagiging ingrato. Kakatapos ko lang gamutin ka. Lu Chingcheng, oh Lu Chingcheng. Ano bang iniisip mo? Araw-araw, nakakahiya. Ate Angsen. Ako. Bigla akong nagkaroon ng interes sa isang lalaki. Pero hindi ako sigurado kung gusto ko nga ba siya. Naranasan mo na bang magmahal ng isang tao? Ching-cheng. Ang pakiramdam ng pagmamahal sa isang tao ay hindi mo mapipigilang isipin siya. Sa bawat sandali, gusto mo siyang makita. Ate Angsen, ibig sabihin, may minamahal ka na. Sino siya? Ganito na lang, Ching-cheng. Imbitahin mo ang lalaking ito sa Lido KTV. Tutulungan kitang subukan siya. Dapat mong malaman na ang tanging lalaking makakapigil sa tukso ay karapat-dapat pagkatiwalaan ng buhay. Mukhang wala na akong pag-asa sa buhay na ito. Pero Ching-cheng, bilang iyong pinakamatalik na kaibigan, taos-puso akong nagnanais na maging masaya ka. Chin Muran. Pumunta ka sa Lido KTV, sa room 888, kunin mo ang isang mahalagang dokumento para sa akin. Shou Laojiao. Gusto mong subukan ako ng best friend mo, sabihin mo na lang, bakit kailangan pang paligoy-ligoy? Sige, sasamahan kita. Relax ka lang. Anong iniisip mo? Tayo. Isa lang itong aksidente. Hindi na tayo magkikita ulit. Hoy, Ching-cheng. Bakit hindi pa dumarating ang fiancé mo? Late ba siya? Nandito na ako. Ikaw pala. Ate Angsen. Anong nangyari sa'yo? May problema ba? Wala naman. Bigla akong may kailangang gawin. Kailangan ko ng ibaba ang tawag. Bitawan mo ako. Chin Muran. Hindi mo pwedeng gawin ito. Anong hindi pwede? Wala naman tayong ginagawa. Ang tagal na nating hindi nagkita. Namiss mo ba ako? Hindi. Nagsisinungaling ka. Ang tawag mo kay Lu Chingcheng. Narinig ko ng malinaw. Bakit? Bakit sa lalaking ito? Wala akong kalaban-laban. Lu Chingcheng, nababaliw ka na ba? Pinoprotektahan ka ni Chin Muran ng todo. Paano mo magagawang si Ate Angsen? Subukin siya. Kayo. Chin Muran. Nasaan si Ate Angsen? Paano ko malalaman? Pagdating ko, tumakbo siya na parang kuneho. Tumakbo. Bakit? Tissue. Buti na lang mabilis tumakbo. Konti na lang. Konti na lang at magkakamali na tayo. Ang papel ng unggoy ay nasa ilalim ng kandado. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng gawin ito. Si Ching-cheng ang pinakamatalik kong kaibigan. Hindi ko siya kayang lokohin. Ate Angsen, saan ka nagpunta? Bakit ang pangit ng itsura mo? Ako. Ayos lang ako. Baka medyo nahihirinan lang. Nagulat mo ako. Ate Angsen, mamasyal tayo ngayon. Mamaya matulog ka sa bahay ko. Ang tagal na nating hindi nag-uusap ng maayos. Hindi na lang ako sasama. Ay nako, sumama ka na. Narinig ko nag-resign ka na. Ngayon isa ka ng malaking tambay. Ano bang meron? Hoy ikaw, dalhin mo ang kotse dito. Ang misyon mo ngayon ay maging driver namin ni Ate Angsen at tagabit-bit ng mga bag. Tara, shopping ang lunas sa lahat. Tatay, sa wakas nakauwi ka na. Kung hindi ka pa uuwi mula sa ibang bansa, hindi mo na makikita ang mahal mong anak.
Nakakainis. Kahit ganitong kaliit na bagay di mo magawa ng maayos. May mukha ka pang tawagin akong tatay. Hindi mo nakuha ang patent ng pamilya Lo. Nagkaproblema ka pa. Tatay, alam ko na ang mali ko. Bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Ngayon, siguradong makukuha ko si Lu Chengcheng. Ito na ang huling pagkakataon. Ipapadala ko si Miss Leng para tulungan ka. Kung hindi mo pa rin mapapatay si Lu Chengcheng at makuha ang patent, lumayas ka sa pamilyahan at mamuhay mag-isa. Kailangan mo lang ibigay sa akin ang mga detalye, impormasyon sa lokasyon, ibang mga bagay. Hindi mo na kailangang makialam. Sa loob ng 2 oras, ibigay mo sa akin ang sagot. Qin Muran, sa pagkakataong ito, siguradong mapapailalim ka sa aking espada, upang makaganti, sa kahihiyan ng nakaraan. Ikaw ay isang ginoo, ako ay isang ginoo. Ano ang ipinagyayabang mo, ginoo? Sige. Kalma ka lang, si Leng Yuan. May lakas siya. Tingnan mo ang kanyang kagandahan, ang kanyang katawan, ang kanyang malamig na ugali. Hindi siya nagpapatalo kay Lu Chengcheng. Anong silbi ng lakas? Nakikita pero di mahawakan. Parang isang ice sculpture, sir. Di natin mahawakan sa harap, pwede naman sa likod. May punto ka. Kunin si Leng Yuan. Hindi lang katawan ang magiging masaya. Sa hinaharap, ang batang amo ay magkakaroon din ng isang malakas na personal na bodyguard. Bilisan mo, kunin ang pinakamaganda, makikita mo. Amo, ito ang inumin. Imported ito. Malakas ang epekto, walang kulay at walang lasa. Malapit ko nang dalhin si Leng Yuan, para ayusin si Qin Muran na iyon. Ngayon, pinainom ko siya. Sa kalagitnaan ng biyahe, tatama ang gamot. Hindi ba't magiging madali para sa iba? Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, tatagal pa bago tumama ang gamot. Pag tumama na ang gamot, sa tingin ko, matagal nang patay si na Qin Muran. Pagdating ng oras, pwede mo itong gawing selebrasyon, ginoo. Hindi ba't? 2 okasyon ng ipagdiriwang, masaya di ba? May punto ka. Dumating na ang oras. Ibigay mo sa akin ang lokasyon. Miss Leng, huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang impormasyon. Halika. Uminom muna ng tubig. Basa-basa ng lalamunan. Pagkatapos uminom, sasabihin ko sa'yo. Hindi na kailangan. Nagmamadali ako. Mukhang hindi binibigyan ni MS Leng ng importansya si Mr. Han, kung ganun. Kaya't pakisuyo na lang kay Binibining Leng na siya na ang mag-imbestiga ng balita tungkol kay Lu Chengcheng. Patawad kay Han. Walang magagawa. Abala. Patuloy kang magkunwaring mataas. Kapag umepekto na ang gamot, tingnan natin kung paano kita paparusahan. Sa oras na iyon, paiiyakin kita habang nagmamakaawa ka sa akin. Lu Chengcheng at Qin Muran. May isa pang sorpresa. Ang magandang Anzin. Sila ngayon ay namamasyal sa mall. Bakit nagmamadali? Pumatay ng manok. Kailangan ba ng palakol ng baka? Ngayon ang buong mall ay napalibutan ko na ng bitag. Daan-daang mga mandirigma at mga pinakamagaling na sniper sa mundo. Kahit may 3 ulo at 6 na braso si Qin Muran, hindi siya makakatakas. Tayo, uupo lang dito, magkape at magkwentuhan. At maghanda sa magandang palabas. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magdesisyon? Ang buhay ni Qin Muran. Kailangan kong kunin ito ng personal. Miss Leng. Ang mga armas ay walang mata. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Naiintindihan ko ang iyong pagnanais na maghiganti ng personal. Miss Leng, ano man ang sabihin mo, medyo huli na para sabihin ngayon. Kahit si Qin Muran o si Lu Chengcheng, sila ngayon ay nakatakda na sumunod sa aking plano. Tumigil ka.
May bisita tayo. Talagang profesional na bodyguard. Ang talas ng pang-amoy. 就是敏锐。 Gusto ko sanang bigyan kayo ng isang napakalaking sorpresa. Pero ngayon wala na. Kailangan na nating magpakita ng mga baraha. Han Pengfei. Mukhang yung huling leksyon. Hindi pa sapat para matuto ka. Makati na naman ang balat mo. Muran, huwag kang padalos-dalos. Ang lakas ng loob niyang magpakita ng ganito. Siguradong handa siya. Tama ang sinabi ni Ching Cheng. Malakas ang impluensya ng pamilya Han sa Zhonghai. Magulo at komplikado. Kahit ang aming ahensya ng seguridad, wala kaming magawa laban sa kanya. Huwag kang magpakakampante. Ano bang meron sa mabahong bodyguard na yan? Kayong lahat. Lahat kayo pinoprotektahan siya. Pero, tama kayong dalawa ngayon. 猜对了， Totoo nga, may inihanda akong malaking regalo para sa inyo. Ihanda ang mga gamit. Kumusta? Ang Red Along ito, hindi ba't nakakagulat? Hindi ako naniniwala na hindi ka natatakot sa mga lumang baril. Paano pa sa mga submachine gun? Han Pengfei, talaga bang gusto mong magpatayan tayo? Patay kung patay. Karapat dapat ka ba? Lu Chingcheng, hintayin mong gawing butas-butas ko siya. Tsaka kita dahan-daang. Sisingilin pati ang kumpanya mo. Nakalimutan ka na ni Anzin na maganda. Di ko akalain na may bonus pa ako ngayon. 一送一， May dagdag na sorpresa pa. Muran, dalhin mo na si Ching Cheng palayo. Ako ang bahala sa kanila. Akala ko kung anong kakaibang bagay. Ganito lang pala. 2 lumang submachine gun lang pala. Anong espesyal dito? Hanggang sa huli, nagyayabang pa rin. Ito ang pinakabagong produkto ko. 1 minuto, makaubos ng daan-daang bala. Hindi ako naniniwala. Paano ka iiwas ngayon? Paano mo tatanggapin? Huwag, Muran. Hindi pwede. Sobrang delikado. Huwag mag-alala. Maliit na eksena lang ito. Walang problema. Hindi ka naniniwala, di ba? Subukan mo. Sige. 好， Dahil gusto mo hanapin. Ngayon, tutulungan kita ng batang amo na ito. Barilin niyo siya. Gawin niyo siyang parang salon. Nasaan siya? Nandito. Imposible. Paano ito posible? Chin Muran. Ngayon, isa sa atin ang mamamatay. Mag-ingat. Nasaan ang aking kutsilyo? Daliri. Interes lang. Puhunan. May 5 ka pang daliri, sakto para makumpleto ang bilang. Ching Cheng. Siya ba? Laging ganito ka-eksaherado. Hindi ko rin alam. Maganda. Nandyan siya. Hindi ka na ba pipilitin ng pamilya na magpakasal? Kayong mga walang silbi, ano pang hinihintay nyo? Gusto nyo bang mamatay ako? Kumilos na kayo. May plano pa siya. Chin Muran, mag-ingat ka. Mas nagiging delikado ang mga paraan habang tumatagal. Sniper. Hindi lang iyon. Ano sa tingin mo? Natakot ka ba? Hindi mo inaasahan, di ba? Sabi ko, ang pamilyahan ang hari ng Zhonghai. Mali ba ako? Ang mga baril na itinatago namin, mas kumpleto pa kaysa sa bodega ng ahensya ng seguridad. Talagang hindi ko inaasahan. Ako ang nagkamali, nagsisisi na ako. Alam ko na ang mali ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ikaw talaga. Sino ba ang pinatulan mo? Kailangan pa ako. Sabi ko, ako ang batang amo. Ikaw, isang maliit na nilalang. Kaya mo ba akong galitin? Han Pengfei, ikaw, huwag mag-alala. Ayos lang ako. Maging kalmado. Pakiusap, alagaan mo si Ching Cheng. Pero Han Panginoon, may isang tanong na maaaring hindi mo pa naiisip. Ang sniper na nakatago sa itaas. Para sa akin, parang wala lang. Ano ang sinabi mo? Nagmamayabang ka na ngayon. Hindi ka man lang nagplano, di ba? Naniniwala ba kayo?
Ate Angsen, sinasabi mo si Chin Muran. Sigurado ba siya? Hindi ko alam. Alam ko lang na mahirap labanan ng marami, lalo na kung may 10 sniper. Nasakop ang lahat ng sulok. Sa pagkakataong ito, mukhang talagang wala na tayong magagawa. Bakit ngayon, kapag nagsasabi ng totoo, walang naniniwala? Sniper. Ganito lang ang antas. Hindi alam ng iba na dumating. Cosplay sa kalye ng negosyo. Kakagaling lang ba niya sa langit? Ito ba ang bilis ng tao? Hindi ka tao. Ikaw ay demonyo. Ikaw ay halimaw. Halimaw. Medyo interesante. Ching Cheng. Ikaw at si MS. An ay mauna na. Ang gulo dito. Hindi bagay sa mga babae. Ang susunod na okasyon. Ako at si Han Xiao. May kaunting personal na alitan. Na kailangang ayusin. Mag-ingat ka. Huwag kang magpapapatay. Dito. Sa dakila. Hoy. Anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Tumigil ka. Ang tatay ko ay si Han Zhenxiong. Kung manggahas kang galawin ako, hindi ka palalampasin ng pamilya Han. Kanina ginamit mo ang kamay na ito para sampelan ako, di ba? Pinapalo mo ang mukha ko. Ang mukha ko. Basta-basta na lang ba? Pwedeng galawin. Para sampelan mo ako, boss. Huwag mo na akong saktan. Pakiusap. Huwag mo na akong saktan, ha? Nabubuhay ako sa pamamagitan ng mukhang ito. Walang salamin sa bahay. Siguradong may ihi ka naman, di ba? Sa itsura mo. May mukha ka pang sinasabing kumikita ka dahil sa itsura mo. Kumikita dahil sa itsura. Kumikita dahil sa itsura. Kumikita dahil sa itsura. Kumikita dahil sa itsura. Ayos na. Ngayon pantay na. Ay nako, kuya. Tama na. Suntukin mo ulit. Mamamatay na ako. Ako. May pera ako. Pwede kitang bigyan ng pera. Palayain mo na ako. Pera. Si Leng Yuan na babaeng iyon. Bakit hindi pa siya lumalabas para iligtas ako? Sigurado akong sinasadya niya. Magkano ang maibibigay mo sa akin? 5 milyon. Pinaglilimosan mo ba ako? Ay nako. Huwag na. Tama na. Tigil na. Huwag na. Tama na. O sige, ikaw na ang magbigay ng presyo. Sabihin mo kung magkano ang tama. 5 milyon. Kahit kulang ng 1 sentimo, hindi pwede. 5 bilyon. Mas masahol ka pa sa mga pirata ng Caribbean. Sobrang sama mo. Ako. Ibibigay ko. Sasampalin kita. Hindi lang ako sinaktan. Kinuha pa lahat ng ari-arian ko. Chin Muran. Hindi kita mapapatawad. Sandali lang. Pinayagan ba kitang umalis? Hoy, Ginoong Chin. Ginoong Chin, tingnan mo, naibigay ko na ang pera sa'yo. Hindi mo naman siguro. Babaliin ang iyong salita, di ba? Ganoon ba akong klaseng tao? Tinanggap ko ang 5 bilyon mo. Syempre hindi ko kukunin ang buhay mo. Pero, hindi ko sinabi na hindi kita pipinsalain. Wasak na, wasak na. 20 taon na kitang kasama, kapatid, aking pamilya. Miss Leng, tulungan mo ako. Bakit ganito na ang boses ko? Magiging yunak na ako. Miss Leng, sabi nila hatiin ka raw sa 8 piraso. Nakakatuwa. Hindi pa ako nasiyahan noong huli. Ngayon, makikipaglaban ako sa iyo ng todo.
Siya ang pangatlo sa rangkang ng mga international na mamamatay tao. Ngayon, tingnan natin kung paano ka mabubuhay. Ang init. Ang init ko. Pakiusap, kunin mo na ako. Anong bagong teknik sa martial arts ito? Bakit ngayon pa nagkaaberya, Miss Leng? Tingnan mo kung sino ang nasa harap mo. Siya ang ating mortal na kaaway. Mag-book ka ng kwarto. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Pinabook pa ako ng kwarto. Talagang sobra na ito. Ilang oras lang ang nakalipas, nagmamakaawa ka pa sa akin. Ilang oras lang, kakasuot lang ng pantalon, bigla kang nagbago, papatayin kita. Babae. Ikaw ang lumapit sa akin. Parang ikaw, parang Luigi ka ng malaki. Kasalanan ko rin. Kanina nagbigay ako ng pagkakataon. Hindi kita tuluyang nasakop, kung ganun. Ulitin natin. Kung magulo ka ulit, papatayin kita. Medyo malamig ang tao. Pero maganda ang katawan. Ngayon ay naloko ako ng isang taksil. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Pero tandaan mo, hindi pa tapos ito. Darating ang araw. Siguradong dudurugin kita. Sige. Malugod kitang hinihintay. Ang bata. Parang matandang baka. Ilang oras na ang lumipas. Bakit hindi pa bumabalik si Chinmuran? Hindi sinasagot ang tawag. Hindi rin nagre-reply sa WeChat. Ang tanga kong anak. Sabi pa niya hindi niya gusto si Xiaoran. Tingnan mo, ilang oras pa lang hindi nagkikita. Ganito ka naka-worried. Iba naman kasi yun. Lahat nandito na. Saan ka nagpunta? Akala ko. Saan ka nagpunta? Akala ko. Akala mo ano? Hindi ko inakala, nasa puso mo. Mahalaga ako. Mukhang malapit na ring ipanganak. Ang ating anak. Sino ang magbibigay sa'yo ng anak na lalaki? Ako nga yun. Natakot lang ako na baka mapahamak ka at walang magpoprotekta sa akin. Hindi ako nag-aalala para sa'yo. Ate Angsen, hintayin mo ako. Ang mabait kong manugang. Ang anak kong ito ay mahiyain. Hindi siya ang nauna, kaya ikaw na ang magpakita ng inisyatiba. Angsen, pwede bang tigilan mo na ang pag-iisip ng kung ano-ano? Kahit gaano pa kagaling si Chinmuran, siya ay pag-aari ng iba, wala siyang kinalaman sa'yo. Ang babaeng ito. Sinasabi ang kabaligtaran ng nararamdaman. Bakit ikaw? Parang ito yata ang kwarto ko. O baka naman, hindi mo na talaga kayang pigilan. Ang pinakatapat na iniisip mo. Balak mo na bang maging babae ko? Ikaw ngayong gabi. Talagang napakaganda mo. Hindi mo pwedeng gawin ito. Kung makita tayo ni Ching Cheng na ganito, anong gagawin natin? Ate Angsen, gising ka pa ba? May sasabihin ako sa'yo. Mali ang kwarto na tinirhan mo. Anong gagawin natin? Paano kung makita tayo ni Ching Cheng na magkasama sa isang kwarto? Hindi natin maipapaliwanag ito. Maghanap ka ng lugar na pagtataguan. Dali, dali. Hindi naman siguro ganun kalala, at saka maliit lang ang kwarto na ito. Saan ako magtatago? Ate Angsen. Ang weird. Bakit walang sumasagot? Baka may nangyari na. Ate Angsen, nandyan ka pala. Akala ko, Ching Cheng.
Ching Cheng. Ching Cheng, ang uhaw ko. Pwede mo ba akong tulungan na magbuhos ng tubig? Anong oras na ba? Lagi mo akong inaabuso. Takot na malaman ni Ching Cheng. Anong nangyari sa'yo ngayon, Ate Angsen? Parang, may kakaiba. Ate Angsen, parang may mali talaga sa'yo. Nandito. May laman ba ito? Hi. Sige. Ikaw nga. Pepper, pakinggan mo ako. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Ipaliwanag. Ipaliwanag ano? Sa tingin ko ikaw ay nagbabalik na naman sa pagiging babero. Akala ko pa naman sobrang tiwala ko sa'yo. Hindi ka pa ba tapos? Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Kakatulong ko lang sa kaibigan mo na magpagaling. Ang lalaking ito, kahit anong dahilan kaya niyang imbentuhin. Ching Cheng, ako. Katatapos lang namin. Paano ko ba sasabihin sa kanya? Bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan, hindi mo ba alam na siya ay sinumpa? Sinumpa. Ang marka ng plum blossom sa kanyang balikat ay ang pinakamagandang patunay. Ginoong Chin, nagkamali ka. Hindi ito sumpa. Ito ang birthmark ng aming pamilya. Birthmark ng pamilya. Sige, tatanungin kita. Ang mga tao sa pamilya nyo, pagdating ba ng 25 taon, nagsisimulang manghina ang kanang kamay. Unti-unting hindi na may taas ang braso. Pagdating ng 30 taon, tuloy-tuloy ng maninigas. At sa loob ng ilang buwan, mamamatay siya sa sakit. Hindi ako ang nagsabi nito. Ate Angsen, anong nangyari sa'yo? Ching Cheng. Ako. Hindi ko nagawang sabihin sa'yo na lumala na ang sakit ko. Nagpunta ako sa maraming ospital, pero walang epekto. Paano nangyari ito? Ate Angsen. Magpahinga ka muna dito. Makakaisip tayo ng paraan. Nasa akin ang solusyon. Ano ang gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Hihiram lang ako ng hibla ng buhok mo. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ganito na si Ate Angsen. May oras ka pang maglaro dito. Sige na, sige na. Kanina, inisip ko lang na mali kita. Lumabas ka na. Huwag kang mag-alala, Ate Angsen. Walang mangyayaring masama. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Panoorin mo. Bakit ganito? Kasi walang silver needle sa bahay. Kaya ginamit ko ang buhok mo bilang kapalit. Ang sarap. Tapos na. Tingnan natin kung ano ang pakiramdam. Kaya mo bang igalaw ang balikat mo? Ako. Hindi na masakit ang balikat ko. Hindi na masakit. Mas maliksi pa kaysa dati. Hindi lang siya magaling sa martial arts. Talaga bang may ganitong kamanghamanghang kakayahan? Paano nagkaroon sa mundo ng ganitong taong bihasa sa parehong sining at digmaan? Talagang kaibig-ibig siya. Pumatay lang ng isang tao. At nagawa niyang maging ganito kagulo ang sarili niya. Pangulo. Talaga bang ganito na lang ito? Nasayang lang ang pagkakabugbog ng binata sa batang iyon. Siyempre hindi pwedeng palampasin ito. May lakas ng loob siyang saktan ng anak ni Han Zhenxiong. Sisiguraduhin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Pero, sa ngayon, may mas mahalagang bagay na kailangang gawin. Ano po ang utos ninyo, Chairman? Ang babaeng walang hiya na si Lu Chengcheng. Ang gamot na ginawa niya laban sa kanser ay may kakayahang baguhin ang kalakaran ng pandaigdigang medisina. Ang napakahalagang bagay na ito. Hindi kayang gawin ng maliit na pamilya ng Lu ang mass production. Kaya sila kailangan maghanap ng katuwang. At ang napiling katuwang ay ang pamilya mo ng Beijing. Kaya ang kailangan nating gawin ay sirain ang kanilang kooperasyon. Hindi ko papayagan na lumakas ang kapangyarihan ni Lu Chengcheng. Chairman, kung ganun. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang kikilos. Kung hindi mo ako nilason, ang aking kalinisan ay hindi sana mapupunta kay Chin Muran. Ang cute niya. Sige na nga. Hintayin mo muna akong tapusin ang cute na yan. Saka kita aasikasuhin.
Ching Cheng, sakto ang dating mo. May gusto akong sabihin sa'yo. Ate Angsen, huwag ka munang magsalita. Pakinggan mo muna ako. Tumawag si Tito kanina. Sabi niya ikakasal ka na daw. Ang mapapangasawa mo ay ang batang ginoo ng pamilya mo sa Beijing. Totoo ba ito? 真的。 Totoo ito. Gusto mo ba siya? 他吗？ Sa pamilya nating ganito ipinanganak, hindi mahalaga ang personal na gusto. Ang pinakamahalaga ay ang makapagbigay ng benepisyo sa pamilya. Sobra na sila. Hindi pwede. Hahanapin ko sila ngayon at kakausapin. Sige na. Hindi ba gusto mo makipag-collaborate sa pamilya mo? Sakto, pwede kong gamitin ang pagkakataon na ito sa harap ni Reyna mo para sabihin ang maganda tungkol sa'yo. Alam ko, gusto mong makipag-collaborate sa pamilya mo ng Shangjing. Pero Ate Angsen, tandaan mo, ako ang palaging magiging pinakamalakas mong suporta kung makakapagpasaya sa'yo. Mas pipiliin kong isakripisyo ang kooperasyon na ito. Maraming salamat sa'yo. 哦， Pwede mo bang aipangako sa akin na huwag mong sasabihin ang bagay na ito kay Chin Muran? Bakit? Ang impluwensya ng pamilya mo sa Beijing, mas nakakatakot pa kaysa sa pamilyahan. Ayokong mapahamak si Chin Muran dahil sa akin, sa paglalagay ng sarili niya sa panganib. Mr. Lu, may problema. Ayon sa mapagkakatiwalaang balita, plano ng pamilyahan na agawin ang pakikipagtulungan natin sa pamilya mo ng Beijing. Si Han Zhenxiong mismo ang nanguna at papunta na sa villa ng pamilya mo. Bukod pa rito, dinala pa nila ang pinakamatapat na intensyon. Paano nangyari ito? Kakastart pa lang natin, makipag-ugnayan sa pamilya mo ng Shangjing. Paano nila nalaman ang mga panloob na impormasyon ng kumpanya natin? Hindi ako. Simula noong huling beses, tuluyan na akong naputol ng koneksyon sa pamilyahan. Mukhang, may especially iya pa rin sa kumpanya. Ngayon, ang pinakamahalaga ay hindi ang pag-aalala sa mga ito, kundi ang mabilis na paghahanap kay mismo. Sa totoo lang, kung ikukumpara sa pamilyahan, wala tayong kalamangan. Kailangan nating kumbinsihin si mismo para magkaroon tayo ng pagkakataon na manalo sa laban. Pero dahil sa estado ni mismo, kahit ang pinakamayamang tao sa mundo, kailangan pang magpa-schedule para makita siya. Baka nga kahit sa bahay niya, hindi ka makapasok. Baliw ka ba? Nakalimutan mo na ba na ako na ang magiging asawa ng anak ng pamilya mo? Hindi ako naniniwala na kailangan pa niyang magpa-schedule para makita ang magiging hipag niya. Bilisan mo, baka mahuli na tayo. Mr. Lu, sasama ba si Mr. Chin sa atin? Sa tingin ko, mas mabuti kung isama siya para kung may mangyari. May magtutulungan tayo. Tama ka. Huwag na lang. Kagabi, ginamo niya ako, buong magdamag. Hayaan mo siyang magpahinga pa. Huwag kang mag-alala, nandito ako, walang mangyayari. Tara na. Sige, naiintindihan ko. Naku, malas ito. Magandang umaga, Tita Gao. Nasaan sina Cheng Cheng? Mabait kong manugang. Sa wakas, nakabalik ka na. May bagong balita ako. Si Miss Mo Shenfei ng pamilya mo ay lilipad pabalik sa Beijing ngayong umaga. Dapat ay malapit na siya sa paliparan ngayon. Hindi ko makontak sina Cheng Cheng. Baka hindi nila maabutan si Miss Mo. Alam ni Mama na magaling kang magmaneho. Pakiusap, habulin mo siya. Miss Mo, bigyan mo si Cheng Cheng ng pagkakataong ipaliwanag ang proyekto ng harapan. Ang pakikipagtulungan sa pamilya mo ay napakahalaga. Ang maraming taon ng pagsisikap ni Cheng Cheng ay nakasalalay sa tagumpay ng pagkakataong ito. Papa, ang dragon na tumatawid sa ilog ay agad na pumunta sa Biluowan Villa District. Protektahan si Lu Cheng Cheng, si Anzin at si Shen Binblan, tatlong babae. Kung may mangyari, ikaw ang mananagot. Opo, Papa. Huwag kang mag-alala, siguradong poprotektahan ko si Mama. May naglakas loob naman akit kay Mama. Papatayin ko ang buong pamilya niya, mga kapatid. May nangahas na mga api sa lola mo. Sumama ka sa akin para iligtas ang lola mo. Sugod. Tatlo, lima, walo. Dapat ito na ang sasakyan ng pamilya mo sa Beijing. May sumusunod sa likod ng dalaga. Harangin ang mga sumusunod sa likod. Huwag hayaang makalapit sa dalaga.
Mismo, huwag kang magkamali ng akala. Wala akong masamang intensyon. Nandito lang ako para makipag-usap sa iyo. Tungkol sa proyekto. Ang pagkakakilanlan ng dalaga ay hindi alam. Hindi ka pwedeng bumaba ng sasakyan. Hindi mo ba napansin? Ang galaw niya sa pagmamaneho. Hindi siya tinamaan ng kahit ilang bala. Patunay ito na isa siyang eksperto. Kung talagang may masama siyang balak, hindi siya mapipigilan ng mga tao natin. Kasalanan ko ito. Kung alam ko lang, dapat nagdala ako ng mga eksperto. Ito ang Daksha, unang reyna ng komersyo. Akala ko, kahit papaano ay 40 taon na. Hindi ko akalain na ganito siya kabata, at saka, napakaganda pa. Walang takot. Paano mo nagawang bastyusin ang aming dalaga? Maniwala ka o hindi, bubunutin ko ang iyong mga mata. Narinig ko may negosyo kang gustong pag-usapan. Ano ba ang negosyo ito? Ay, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang ipakita sa inyong dalaga. Ang planong ito na hawak ko. Plano ng Sunshine para sa paglaban sa kanser. Ikaw ay mula sa Lu Group. Ayon sa aking kaalaman, ang pamilyahan ng Zhonghai ay mayroon ding parehong proyekto. At ang Han Group ay mas mayaman kaysa sa Lu Group. Mas malalim ang kanilang koneksyon. Kung makikipagtulungan ka sa kanila, mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Parehong-parehong proyekto. Mismo, hindi ba kayo nagba-background check bago makipag-collaborate ang mag-ama ng Han? Para sa research data ng Lu, ilang beses nilang tinangkang patayin ang presidente ng Lu. Kung talagang maganda ang proyekto nila, bakit sila maglalagay sa panganib? Bakit sila maglalagay sa panganib? Seni o Rita, parang totoo nga yata, balak ko sanang ipaalam sa inyo. Kahit na ganoon, sa tingin ko pa rin, hindi maganda ang Lu Group. Ang negosyo ay hindi biro. Sa laki ng Lu Group, sa ngayon, talagang, hindi matatapos ang proyektong ito. Isa lang itong pantasya, isang proyektong walang patutunguhan. Pumunta ako sa pamilya mo sa Beijing. Bakit ako makikipagsapalaran sa iyo? Kahit ayaw kong aminin, tama ang sinabi ni Miss Mu. Ngunit, paano kung mabigyan kita ng isang dahilan na hindi mo matatanggihan? Ako, pwede kong pagalingin ang sakit mo, mahal. Paano mo nagawang sampay ng aming dalaga? Ang aming dalaga ay malusog, walang sakit. Mga tao, hulihin ang taong ito na nagkakalat ng kasinungalingan. Talaga ba? Kaya ang inyong anak, madaling magising at laging nananaginip, walang gana at hindi nauuhaw, takot sa lamig at giniginaw, ano ang dahilan? Kung hindi ako nagkakamali, ang problemang ito ay matagal nang pinapahirapan si MS. Mu, matagal na ba? Malubha na itong nakaapekto, trabaho at buhay ni MS. Mu, sino ba talaga ang lalaking ito sa harap ko? Bakit alam niya lahat ng sintomas ko? Alam niya lahat. May paraan ka ba para gamutin ang mga sintomas na ito? Seni o Rita, talaga bang hindi maganda ang pakiramdam mo? Ay nako, sa totoo lang, hindi naman talaga ito sakit, kundi si MS. Mu, matagal nang walang karelasyon. Dahil dito, malubha ang imbalance ng kanyang katawan. Ang pinakamabisang gamot ay maghanap ng boyfriend. Kung hindi, ang resulta ay hindi maganda. Cute na bata. Ang lakas ng loob mong hingin ako. Uncle Nan, hulihin ang taong ito. Na puro kasinungalingan ang sinasabi. Itapon sa ilog para aipakin sa mga isda. Oo. Bata. Ang tapang mo. Nainsultuhan ang aming dalaga. Itatapon kita sa ilog para aipakin sa mga isda. Swerte mo na lang. Ikaw. Anong balak mo? Kung hindi naniniwala si Miss Mu, kailangan kong patunayan ito. Cute. Bitawan mo na ang aming dalaga. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Anong pakiramdam mo ngayon? Kakaiba. Ang bigat sa katawan ko parang talagang nabawasan ng husto. Ang sintomas ng paninikip ng dibdib at pagkairita ay nawala rin. Baka, totoo bang dahil sa matagal na akong single, kaya nagkakaroon ng imbalance sa katawan ko? Seni o Rita. Cute na bata. Ang lakas ng loob mo. Inagaw ang unang halik ng aming dalaga. Mga tao. Pwede bang ulitin? Lu. Kasalanan ko po. Hindi ko nalaman na si Ginang mo ay may flight ngayong umaga. Sa totoo lang, hindi naman ito ang pinakamasamang resulta. Hindi namin natagpuan si Ginang mo.
Hindi rin naman sigurado na matatagpuan siya ng pamilya Han. Sugod. Ching Cheng, umalis ka na. Malapit ang Axe Gang sa pamilya Han. Siguradong nandito sila, para manggulo. Ate Angsen, huwag kang masyadong mag-alala. Si Ginoong Long ay talagang. Ching Cheng, hindi mo alam. Ang mga tao sa sindikato, pumapatay sila ng walang awa. Hindi sila makikipag-usap sa'yo ng maayos. Oo, Lu. Makinig ka na lang kay Ate Angsen. Umalis ka na. Dito, kami na ang bahala. Ma. Dragon sa ilog. Hindi ko alintana kung gaano kalakas ka. Ilan ang tauhan mo. Ngayon nandito ako. Hindi mo magagalaw si Ching Cheng. Mama. Galit ka ba na nahuli ako? Hindi ako mabuting anak. Patawarin mo ako, Mama. Mama. Kayo. Anong ginagawa nyo dyan? Lumuhod kayo. Humingi kayo ng tawad sa lola nyo. Patawarin nyo po kami, Lola. Ching Cheng, kurutin mo ako. Hindi ba ako nananaginip? Ang kinatatakutang Dragon Lord, bakit siya lumuhod sa'yo? At tinawag kang Mama? Wala. Hindi ka nagkakamali. Ate Angsen, mahaba ang kwento nito. Ipapaliwanag ko sa'yo kapag may oras ako. Bumangon ka na. Nakakahiya. Paano ako haharap sa iba kung ganito ka? Nako. Mukhang talagang galit na galit ang dalagang ito. Kung siya lang ang galit, ayos lang. Pero kapag ang taong iyon ang nagalit, wala na talaga akong magagawa. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Nanay. Galit ka ba sa anak mo? Dahil napahiya ka. Ako ang anak mong. Walang kwenta. Kung ganun. Edi ako, mas mabuti pang ipagbangga ko ang ulo ko sa haligi na ito. Nanay. Palem na. Huwag, huwag, huwag. Sige, sige, sige. Kung paano mo gustong tawagin, bahala ka. Sige, ikaw na ang bagong dating. Palihim na nagkanulo, ang kasunduan ng ating dalawang pamilya, tapos na. Talagang nakarating pa dito. Kinilala ang kaaway bilang ina. Akala mo ba madali akong apihin, si Han? Nanay, umalis na kayo. Ako ang pinaka nakakaalam sa cute na ito. Hindi siya isang karaniwang negosyante. Siya ay isang napakahusay na mandirigma, kahit sa buong Zhonghai. Konti lang ang tao na kayang talunin siya. Alam mo pala kung gaano ako kalakas. Pero bakit nagawa mo pa rin na ipagkanulo ako dahil ayoko? Na maging sunod sa Niren lang sa'yo. Ang lakas ng loob mong magbigay ng 3. Hindi ka pa ba aalis? Han Zhengxiong, kung manggahas ka ngayong araw na saktan si Ching Cheng, dadaan ka muna sa bangkay ko, bago ka makalapit, Angsen. Ito ay sarili kong problema, wala kayong kinalaman dito, mukhang kayo mga magkapatid, talagang malalim ang pagmamahalan nyo, huwag mag-alala, hindi kita papatayin. Pirmahan mo ito, pwede ko kayong palayain. Sa totoo lang, gusto mo lang talaga ang data ng gamot ko laban sa cancer. Tandaan mo, hindi mo makukuha. Huwag kang umasa. Sige, mabuti. Mukhang ikaw ay ayaw sa mabuting usapan. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Mga tao. Miss Anne, magpahinga ka na. Kahit mag-away tayo, hindi mo ako matatalo. Han Zhengxiong, alam mo ba ang tunay kong pagkatao? Hindi lang ako, ang anak ng pamilyaan. Ako rin ay, ang asawa ng pamilya mo sa Shangjing. Ngayon, kung may gawin kang masama kay Ching Cheng, balang araw, ipapahamak ko ang buong pamilyahan para sa kanya. Ang batang may bahay ng pamilya mo. May tanong ako sa iyo. Ikaw at si Chin Muran, ang maliit na bodyguard, noong hindi kayo klaro. Alam ba ni Ginoong mo? Ah, tama, nakalimutan kong sabihin sa iyo, kaninang-kanina lang. Ang pamilyahan at pamilya mo ay nagkasundo na sa pakikipagtulungan.
Kahit na may datos ka, kung walang suporta ng kapital, mabibigo ka pa rin. Li Yun. Ang pamilya mo ng Beijing, ang kanilang kinatawan sa Zhonghai. Imposible. Hindi ito posible. Ang kanilang proyekto sa anti-cancer, hindi pa man lang kalahati. Paano posible makipagtulungan sa inyo? Ang hinahabol ng mga negosyante ay kita. Kahit na ang aming proyekto ay parang tae ng aso, pero basta't kumikita, may mga taong susuporta pa rin. Ngayon, maaari kong bigyan ka ng isang pagkakataon. Ibigay mo lang ang iyong mga datos sa pananaliksik, hindi lang kita palalayain. Kapag kumita ako, baka mabigyan pa kita ng parte. Pagbebenta ng peking gamot. Alam mo ba, ikaw ay nagdudulot ng kapahamakan. Talaga naman, matigas ang ulo mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Bubuhayin kita. Itatali kita. Hahanap ako ng 88 pulubi. Araw at gabi kang pahihirapan. Para makaganti sa anak ko. Huwag mong galawin si Boss Lu. Bahala ka. Ate Binglan. Bitawan mo ako. Huwag mag-alala. Sino mang pumakalaban sa pamilyahan, walang makakatakas. Dalhin silang lahat. Sino mang maglakas loob na galawin ang babae ko, hanapin silan. Papa, patawad. Ako'y walang silbi. Dalhin mo si Mama, mauna na kayo ng 2 tita. Ako na ang bahala dito. Mama. Ikaw ba yung paulit-ulit? Sumisira sa mga plano ng pamilyahan. Sakto ang dating mo ngayon. Kung hindi ka dumating, ako pa ang pupunta sa'yo. Ngayon, hindi ka makakaligtas. Ang lakas ng taong ito ay hindi matutumbasan. Huwag kang magpakakampante. Punta tayo sa LAN. Paano nangyari yun? Paano mo nabasag ang aking Golden Fist? Golden Fist. Para sa akin, parang cotton fist lang yan. Sakto, natanggal mo ang alikabok sa damit ko. Salamat. Huwag kang masyadong mayabang, bata. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ko. 10 taon ng pagninilay. Suntok ng mandaragit. Suntok ng mandaragit. Ito pala ay nawalang suntok ng mandaragit. Sinasabing ang suntok na ito, isang suntok lang ay kayang patagin ng bundok. Pati mandaragit ay takot sa second-hand smoke. Sino ka ba talaga? Mula nang matutunan ko ang suntok ng mandaragit, wala pang nakatalo sa akin. Kung gagalawin mo ang babae ko, tiyak na tatapusin kita. Kaya ang tanong na ito, ay hindi na kailangang itanong pa. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kakatapos lang ng pamilyahan, na pumirma ng kontrata kay Mr. Li ng pamilya mo sa Shangjing. Ngayon, ang pamilyahan at mo, ay malalim na ang ugnayan. Kung papatayin mo ako, hindi ka palalampasin ng pamilya mo. Chin Muran, huwag kang padalos-dalos. Tama ang sinabi niya. Kung papatayin mo siya ngayon, parang sinira mo na rin ang interes ng pamilya mo. Ang mga negosyante ay naghahabol ng pangalan at kita. Nag-aalala ako na baka may gawin silang masama sa iyo. Maliit na sili. Sa tingin mo ba ang pamilya mo ay pinamumunuan ni Mudaji o ni Li Yun? Nakuha na natin ang kasunduan sa pakikipagtulungan ng pamilya mo. Simula ngayon, ang Lu Group ay magiging eksklusibong kasosyo ng pamilya mo sa Shangjing. Buong suporta nila ang proyekto mo laban sa kanser. Lagda at selyo ni Queen mo Shenfei. Paano ito naging posible? Paano ito naging posible? Ni hindi ka man lang nakahanap ng maayos na dahilan. Sino ba si Reyna mo? Huwag mong sabihin na ikaw. Kahit ako, mahirap siyang makita, lalo na para pumirma. Talaga ba? Reyna mo. Reyna mo. Ang tapang ng batang ito. Nagpanggap na pumirma sa inyong pangalan. Ito ay paninirang puri at panloloko. Walang galang sa inyo at sa pamilya mo. Dali, ipahuli nyo ang batang ito.
Walang galang. Si Ginoong Chin ay isang mahalagang bisita ng pamilya mo. Paano mo nagawang bastyusin si Ginoong Chin? Mahalagang bisita ng pamilya mo. Paano ito posible? Hindi nirerespeto si Ginoong Chin. Ay parang hindi nirerespeto ang pamilya mo. Hulihin siya. May pagkakamali ito, Senyorita. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ipaalam mo, Tiyunan, simula ngayon. Ay ban ng pamilyahan sa buong bansa. Oo. Senyorita, pambansang pagbabawal. Ang pamilyahan ay ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Ganito lang natapos. Wala na siyang hininga, Senyorita. Ganito lang siya namatay. Napakadali para sa kanya. Ang taong ito ay nagbayad ng mamamatay tao noong nabubuhay pa siya. Gumawa ng peking gamot, niloko ang mga tao. Ang kanyang mga kasalanan ay hindi mabilang. Dalhin ang kanyang bangkay sa presinto. Hayaan ang mga tagapagpatupad ng batas na humawak nito. Ginoong Mu. Talaga bang handa kang gawing eksklusibong kasosyo ng pamilya mo ng Beijing ang Lu Group? Gusto mo bang marinig ang totoo? Ang totoo ay, hindi ko talaga kayo pinapaboran. Pero dahil si Ginoong Chin ay isang mahalagang tao para sa akin, kaya handa akong bigyan kayo ng pagkakataon. Ikaw si Angsen. Ang magiging hipag ko. Reyna Mu, alam ko, walang makakatanggi sa kasal ng pamilya mo, pero hindi ko talaga gusto ang kapatid mo, kaya aakuin ko ang lahat ng magiging resulta. Pakiusap, huwag mong idamay ang pamilya ko. Kung ayaw mo, ayaw mo. Walang malaking bagay dyan. Hindi ba't kanselasyon lang ng kasal? Pumayag na ako. Paano ito posible? Siya ba ang tumulong sa akin? Mabuting manugang, sandali lang. May isa pang bagay. Tungkol ito sa kasal ni Angsen. Kawawa rin ang batang iyon. Ginoong Chin, ang ipinagawa mo sa akin, ay natapos ko na. Inaabangan ko ang susunod mong gamutan. Sino ang mag-aakala na ang matapang sa negosyo, na reyna ng negosyo, sa pribado, ay ganito pala kaganda at kaakit-akit? Ito ba ay, ganap ko na siyang nasupil? Ano ang sinabi ng enforcement team? Hindi nahuli ang tao, Mr. Lu, ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Hindi lang sa buong lakas na lumaban sa Han Group, kundi, nalaman mo rin ang tungkol sa especially iyan ng kumpanya. Ngunit, hindi natin inasahan na may backup plan na sila. Nakatakas sila ng maaga. Ang talagang ikinababahala ko ay kapag tumakas ang mga ito sa ibang bansa, ibebenta nila ang kanilang mga shares sa dayuhang kapital. Ang ganitong uri ng kumpanya, kapag nasangkot ang dayuhang kapital, para sa mga taong hindi makapagpagamot, hindi ito magandang balita. Sino ang nagsabing tumakas sila? Ginoong Lu. Ginoong Lu, nagkamali kami. Hindi na sana kami nakinig sa mga kasinungalingan ni Han Pengfei, lalo na't hindi dapat namin kayo pinagtaksilan. Pakiusap, bigyan nyo kami ng isa pang pagkakataon. Oo nga, Mr. Lu, basta't palampasin nyo kami, at bigyan ng isa pang tsansa. Handa kaming ibigay lahat ng shares namin sa kumpanya, nang walang kondisyon, sa inyo na po lahat. Hindi na kita guguluhin sa hinaharap. Paano niya nagawa iyon? Kahit ang mga tagapagpatupad ng batas ay nagsabi na ang dalawang ito ay nakasakay na sa eroplano papuntang ibang bansa, hindi na sila mahahadlangan. Hindi kaya. Mapapababa pa niya ang eroplano. Masama ito. Binata. Sa ilalim ng pag-atake ng Lu Group, patuloy na bumabagsak ang stock ng kumpanya, at saka, maraming mga kasosyo. Hindi na nakikipag-cooperate sa atin, ang Han Group. Matatapos na. Chin Muran. Lu Chengcheng. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Papatayin ko kayo. Tanga ka talaga. Magpapakipot ka pa ba? Isipin mo, sa mga nakaraang araw, ang dami ng ginawa ni Xiaoran para sa'yo. Napakahusay pa niya. Ayaw mo bang maging babae niya? Maraming gustong maging babae niya sa labas. Oy! Anong araw ba ngayon? Ang daming dekorasyon. Silly. Ang sexy ng suot mong pantulog.
Gusto ko. Gusto ko. Paano mo nalaman na gutom ako? Masarap. Ikaw. Ano ikaw? Kumain lang ako ng ilang mani mo. Kailangan bang magalit ng ganyan? Napakatigas ng ulo. Parang may mali sa kanya. Grabe ang galit niya. Ayos ka lang ba, Lu Chingcheng? O Lu Chingcheng, napakatalino mo talaga. Naisip mo pa ang paraang ito. Hindi ko na alam kung hindi pa rin niya maintindihan ang damdamin mo. Huwag kang gumalaw. Hahalikan na, hahalikan na, hahalikan na ba niya ako? Ito ang unang halik ko. Ito, silly. Bakit may bigate ka? Ikaw ang may bigate. Pati buong pamilya mo may bigate. Silly. Anong ginagawa mo? Ewan ko kung bakit bumagsak ang kama ko. Ngayong gabi. Sa'yo na lang ako matutulog. Ano? Chin Muran, lalaki ka ba talaga? Sa araw-araw, parang babero ka. Pero sa oras ng pangangailangan, parang tanga ka talaga. Hindi ba ako natatakot na magkamali ang malaking boss? Bakit? Nagkaintindihan na ba? Handa ka na bang maging babae ko? Mahal, papasok na ako sa trabaho. Ngayon, bibigyan kita ng isang araw na pahinga. Pwede kang magpahinga sa bahay. Magpahinga ka ng mabuti. Ang aking maliit na sili. Talagang masipag siya. Kagabi nagpagod siya buong gabi. Ngayon maaga na naman siyang bumangon para magtrabaho. Masama ito. Kahit bumagsak na ang pamilyahan, nandyan pa rin si Han Pengfei. Nasa panganib pa rin si Cheng Cheng. Hindi pa natatapos ang panganib. Kumusta? Nagulat ka ba, Chin Muran? Nagulat ka ba? Nagustuhan mo ba ang Red Along ito? Bibigyan kita ng 10 minuto para pumunta sa Hongjiao Bay, sa underground parking lot para magkita tayo. Kung hindi, mamamatay silang tatlo. Han Pengfei. Kung sasaktan mo ang mga babae ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagdating mo sa mundong ito. Maganda. Maganda. Chin Muran. Chin Muran, umalis ka na. Sa parking lot na ito, may mga bomba na nakakalat. Kung hindi ka aalis, hindi ka na makakaligtas. Huwag mo kaming alalahanin. Tumahimik ka. Ikaw, babae. Iniisip mo siya ng ganito. Iniisip ka ba niya? Mahal kong kaibigan, natakot ka. Hindi mo pa alam, di ba? Itong maliit mong bodyguard. Sa likod ng iyong likuran, kasama ang 2 mong kaibigan, nagkakalabuan. Ito ang ebidensya. Huwag kang mag-alala. Ate Binglan. Ako. Totoo ba ang mga ito? Ching Cheng. Patawarin mo ako. Pakawalan mo sila. Gusto mong pakawalan ko sila? Pwede. Ito. Isang baso ito, ng napakalakas na lason. Kapag ininom mo ito, palalayain ko sila agad. Kapag ininom mo ito, palalayain ko sila agad. Pangako yan. Huwag. Ching Cheng. Nangako ako kay tita, kailangan mong protektahan ang iyong kaligtasan. Hindi kita bibiguin. Huwag. Chin Muran. Huwag kang gumawa ng kalokohan, basta't mabuhay ka. Ano man ang gawin mo, wala akong pakialam. Pinapatawad kita sa lahat.
Nung ako'y 10 taon, hindi sinasadyang nakagat ako ng lason na langgam. Simula noon, hindi na ako tinatablan ng lason. Masasabi bang ito'y isang magandang sorpresa? Hindi ko inaasahan. Para sa kanyang babae, napakabuti niya. Leng Yuan, nababaliw ka ba? Sa ganitong oras, iniisip mo pa ito. Tanga ka. Mas mahalaga ang buhay ko. Mas mahalaga ang iyong kaligtasan. Paalam na. Sa buhay na ito, nakilala kita. Masaya ako. Huwag. Ayokong mawala ka. Kung wala ka, hindi na rin ako mabubuhay. Leng Yuan, anong ginagawa mo? Dahil ako rin ay babae ni Qin Muran. Ngayon papatayin mo siya. Walang duda. Pumunta ka sa LAN. Mag-ingat, sir. Sige. Magaling. Kung ganun, sumama ka na lang kina Qin Muran. Sa impyerno. Ang galing mo, sir. Hindi ba siya isang ordinaryong tao? Kung nais mong matutunan ng kapangyarihang ito, kailangan mong putulin ang iyong ari, Qin Muran. Sa totoo lang, talagang kailangan kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko matutunan ang aming pamana ng martial arts. Natapos ko na, ang bagay na hindi natapos ng aking ama. Kung nais mong matutunan ng kapangyarihang ito, pinuputol ang sariling ari. Hindi ba ito ang kasabihan sa aklat ng Girasol? Ang lihim na kasanayan ng pamilyahan ay ang aklat ng Girasol. Talagang pinagpala ang pamilyahan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Dahan-dahan kitang pahihirapan. Mag-ingat ka. Ikaw, paano ito posible? Tingnan mo ang aking 8 estilo ng Mirasol. 8 estilo ng Mirasol. Ikaw. Hindi gagana ang 8 estilo ng Mirasol. Kung ganun, subok ng anino. Subok ng anino. Ikaw na tao ka. Makikipagpatayan ako sa'yo. Hindi gumagana ang Phantom Mirage. Kaya gagamitin ko ang Ghost Shadows. Ghost Shadows. Ikaw, sino ka ba talaga? Huwag mo akong tanungin kung sino ako. Wala kang karapatang malaman. Hindi ba't mahilig kang magpainom ng lason? Kaya paiinumin din kita ng isa. Bitawan mo ako. Ang atay ko. Sabi niya lalabas na siya. Ang puso ko. Sabi niya ayaw na niyang magtrabaho. Ang katawan ko. Sabi niya titigil na siya. Binata. Multo, tumakbo ka. Dalaga. Ikaw ay isang tunay na anak ng pamilya mo. Isang reyna ng negosyo na namamahala ng trilyong yaman. Paano mo, maaaring agawan ng lalaki ang ibang babae? Kahit gaano pa kamahal, gusto ko pa rin. Sa wakas, nakatagpo ako ng isang napaka-interesanteng tao. Siyempre, hindi ko siya palalampasin. Mga magagandang babae, pakinggan ninyo ako. Hindi. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Tingnan mo, UFO. Qin Muran. Huminto ka. Ang mga kabataan ngayon, ang galing maglaro.